Sinimulan ng talakayin sa kamera ang pambansang pondo para sa susunod na taon. Siniguro naman ang pamahalaan na nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa pag-invest sa infrastruktura. Live mula sa kamera, nakatutok si Earl Tobias. Earl, anong update sa budget deliberation ngayong araw? Yes, Gab, sa unang araw nga ng budget deliberations dito sa Kamara, inusisa ng mga kongresista kung paanong pupondohan ang proposed 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program. Yan nakasigab kung sakali ang pinakamalaking national budget ng Pilipinas. Paliwanag naman ng mga economic managers ng bansa, 1.7 trillion pesos ang kailangang utangin para mapunan ang kinakailangang pagbuo dito nga sa proposed national budget. Pero siniguro rin nila na anumang hihiraming pera ay yung kaya ring bayaran ng bansa. Gab, katunayan, 11 trillion pesos anila sana ang proposed 2027 budget, pero dahil pinairal ang fiscal discipline, nabigyan lang ng budget kung ano talaga ang kaya at dapat unahing pondohan, kaya naibaba ito sa 7.2 trillion pesos. Paliwanag ni DBM Secretary o Acting Secretary Kim De Leon, malaking bahagi ng budget ang obligadong pagpupondo ng mga ongoing at kailangang infrastructure projects. Nilinaw naman ni Department of Finance Secretary Frederick Go na anumang hihiraming pera ay galing din halos sa domestic sources o mga lender na nakabase sa Pilipinas. Kaya mas magaan niya itong bayaran at ang utangin kung kaya lang at yung uutangin, Gab, ay yung kaya lang na bayaran ng bansa. Its revenues are not dropping. Revenues will continue to grow. As a matter of fact, we are projecting revenues to grow at an average of about 9+%. All these investments in infrastructure, whether they're schools, hospitals, will eventually have to pay off. Gab, dahil bantay sarado pa rin na hindi makalusot ang anumang uri ng anomalya sa binabalangkas na budget, inusisa ng ilang kongresista kung paano tinimbang ng Department of Budget and Management kung ano-anong infrastructure project per distrito ang nalagyan ng pondo. Pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento mula sa project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging dahil dito po nakabatay yung ating layunin na masiguro na maiwasan o mawala po yung posibilidad na maging mga ghost projects muli po. Gab, sabi naman ni Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na sa tamang direksyon ng Pilipinas sa patuloy na pag-iinvest sa infrastruktura. Mas kailangan at maraming dekalidad ding trabaho ang bunga nito para magtuloy-tuloy ang momentum ng bansa para sa pag-angat papunta sa upper middle income class status. Gab, nangako naman si House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na mananatiling bukas sa publiko at naka-livestream ang anumang proseso na dadaanan ng proposed 2027 national budget. At tiniyak din nila na malinis na budget lang ang lulusot sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.